bisikleta. March 5, 2026 ang dumating itong materyales sa atin. Thursday, magsi 6 PM ng gabi. Galing nga ito kay Idol Efren ng Pililla, Rizal. Pinadala nga ito ni Idol ng March 2, 2026. At 3 days nga ang biyahe nito mula nga Pililla, Rizal hanggang dito sa Baguio. So ayan, ito na nga yung ating part 1. Ang ginawa nga natin sa part na to, nag-unwrap nga muna tayo at pagkatapos nun, nag-workshop nga tayo ng kanyang mga ugat at syempre sinunod natin ang mga primary branches. At ito nga isang materyales na bignay pugo. Ang scientificong pangalan nito ay Antedesma pentandrum. At isa nga ito sa mga katutubong puno dito sa Pilipinas. Mas maliit nga at mas payat kaysa sa karaniwang puno dito na tinatawag nilang bignay kalabaw. Tinawag nga itong bignay pugo dahil para nga itong pugo o maliliit ang sukat nito kumpara sa malalaking bignay. Pagkatapos naman natin itong inunwrap, dito nagbawas tayo ng mga dulo ng mga ugat. Gawa nga ng may gasgas ito dahil sa biyahe at nangitim na rin ang mga dulo nito. Gawa nga ng 3 araw bago ito nakarating dito. Karaniwang lumalaki nga ang mga bignay pugo ng 3 hanggang 8 metro ang taas. Meron naman itong maliliit na bunga na parang berry. At napakasarap nga ng mga bunga nito. Karaniwang ginagawa rin sa mga bunga nito ay alak at mga suka. Meron nga rin itong napakatibay na dahon. Makintab nga rin ito at tuntian at mahaba ang hugis. Karamihan nga ng ganitong mga klaseng puno ay lumalaki sa mga kagubatan. Sa ating part 2 naman, binabad natin ito sa ating rooting hormone na ANAA. Isa sa mga dahilan kung bakit napakahalagang magbabad tayo sa ating rooting hormone, lalo na yung mga bagong harvest natin na puno, dahil nga pinasisimulan ito at pinapabilis ang paglabas ng mga ugat. Meron nga rin itong mataas na tsansang mabuhay. Maiiwasan nga rin ang pagkabulok nito. Sa ating pagbabad, nagbabad tayo dito hanggang sa 2 oras. Ngayon, pwede na natin itong itanim. Sa pagtanim natin dito, naghanda lang tayo dito ng sirang galon, green screen para sa malaking butas at ang angkor nito. Sa kanyang medium naman, dahil nga wala pa tayo ditong river sand noon, gumamit na nga tayo dito ng topsoil at black soil. Pagkatapos no, next step natin, nilagyan natin ito ng tela para nga sa magiging moisture ng ating mga ugat at lupa. At sa oras na to, tapos na yung ating pag-workshop dito sa kauna-unahan nating bignay pugo. June 28, 2026, Sunday. 3 months nakalipas, ito na yung ating part 3. Nagtuloy nga ba ang ating bignay pugo at kinaya niya ba ang lamig ng klima dito sa atin sa Baguio? Lahat kasi ng mga nakikita nating bonsai, lalong-lalo na sa mga competition, gusto nga rin nating masubukan at magkaroon. Kaya naman pinipilitin nating mangolekta. At dahil nga iba ang klima dito sa atin, nandoon na nga yung pangamba kung kaya nga ba nila ang klima dito. Marami na nga tayo na experience at nasubukan ng mga materyales na galing sa lowlands. At nakakalungkot, karamihan nga sa kanila hindi kaya ang klima dito. Kaya naman susubok pa rin tayo. Good news nga sa ating bignay pugo, malakas nga sila dito sa Baguio. At ito na nga yung update sa materyales na to. Sa 3 months nating paghihintay, ganito na nga kalago ang ating bignay pugo na materyales. Mahahaba na nga ang kanilang mga bagong branches, gayon na din sa mga damo. Nangangahulugang mataba nga rin ang ating medium na ginamit dito. At para nga hindi maagawan ng mga nutrients ang ating puno, aalisin muna natin dito lahat ng kanyang mga damo. Dahil yung mga nutrients nga na dapat pumunta sa puno, sila pa nga yung nakikinabang dito. At ngayong unti-unti na natin nalalaman ang mga ugali ng bignay pugo at lalong-lalo na ngayong hindi ito masyadong maselan, pati na nga rin ang lamig dito sa klima natin, soon magdadagdag pa nga tayo ng mga ganitong klaseng materyales. At ganito na nga kaganda at ka-healthy ang ating bignay pugo after 3 months. At kitang-kita naman natin kung saan-saan nga tumubo ang mga bagong shoots nito. Indikasyon nga na marami nga tayong pagpipilian. Makikita rin natin dito na lahat ng mga primary branch na abang natin ay tinubuan ng mga panibagong sanga. Kapag nga ganito ang mga tubo ng mga panibago nating materyales, nakaka-excite nga ang gumawa. Ito na nga magiging final ng front natin dahil bumase tayo dito sa kagandahan ng kanyang nibari. At sa kanyang medium naman, pananatilihin muna natin ito na ganito. Soon kapag fully established na ang ating puno, saka na tayo magpapalit ng bagong medium na river sand. At dahil nga sa 3 months pa lang ito, sigurado malalambot pa ang mga ugat nito. Dako naman na tayo sa ating next step. Ang ma-workshop ito, unang gagawin muna natin ay ang pagbabranch selection. Pagkatapos naman ang pagtatanggal ng mga unwanted branches, at dahil pwede na itong i-wiring, maglalatag na nga tayo dito ng kanyang initial wiring.